Isang babaeng labandera na hindi kontento sa buhay ang nagkaroon ng sobrang obsession sa isang bagong customer. Dahil dito, gumamit siya ng panlilinlang at pagpatay para lang makapagpasagot siya ng lalaki. Isang gabi, sa loob ng bakanting laundry shop, sumasayaw si Meldy habang suot ang skirt ng isang customer. Naalala niya si Lauren, na dati niyang pinapanood na sumasayaw din sa sala ilang taon na ang nakalipas. Pagkatapos, binuksan niya ang isang washing machine at kinuha ang uniforme ng isang estudyante. Pag-uwi niya, sinuot ni Meldy ang uniforme at sinabi sa boyfriend niyang may sakit na si Manny na hiniram niya ito sa isang customer para sorpresahin siya. Tinulungan niyang isuot ni Manny ang isang polo at sinabing bagay sa kanya ang itsura ng propesor. Pagkalipas ng ilang segundo, kunwari si Meldy ay estudyanteng handang makipagtalik sa guro kapalit ng mataas na grado. Inupuan niya si Manny at tinanong kung gusto nito ang ginagawa niya. Nang hindi ito tumugon gaya ng inaasahan, napaiyak si Meldy at itinulak siya pabalik sa kama. Kinabukasan, sinabi ni Meldy kay Manny na pakiramdam niya buntis ang may-ari ng uniformeng hiniram niya. Kumuha siya ng butones mula sa blouse at inilagay sa isang lata bilang alaala. Inihiga niya ang ulo sa dibdib ni Manny at tinanong kung kailan ito magpapamilya, pero walang sagot ang lalaki. Habang nasa jeep papunta sa trabaho, inisip ni Meldy na parang may mga suot na panty at bra sa mukha ang ibang pasahero. Pagdating niya sa laundry shop, agad niyang nilagay sa washing machine ang uniformeng hiniram. Ilang sandali lang, dumating ang amo niyang si Gloria at nagtaka kung bakit may mga damit pa siyang hindi nalaban kahapon. Maya-maya, dumating ang may-ari ng uniforme, si Carrie, para kunin ang kanyang labahin. Nang makita ni Meldy ang dalaga, naalala niyang si Lauren ay nagmakaawa noon na huwag niyang sabihin sa iba ang nakita niya. Pag-alis ng customer, sinabi ni Gloria na mukhang 3 buwang buntis si Carla. Nang malapit ng mga nakang-amo sa isang apartment, nagalok si Meldy na siya na ang maghahatid ng labada. Sa labas ng pinto, narinig ni Meldy ang magkasintahang nagtatalik. Sinilip niya ang loob at nakita si Celine na hinuhubad ang nightgown. Nang ma-realize niyang sumobra na siya, isinara niya ang pinto at pinindot ang doorbell. Inabot niya ang labada kay Celine, at habang hinihintay ang bayad, napansin niya ang litrato ni Celine at ng kanyang boyfriend. Doon niya naalala ang eksenang pinapanood niya noon, isang lalaking marahas na tinatanggal ang suot ni Lauren. Pagbalik niya sa shop, nakita niyang kausap ni Gloria si Dr. Rail, isang customer. Ipinakilala ng amo na nag-aaral ng medisina ang anak niyang si Albert at baka pwedeng bigyan ng internship ng doktor. Pag-alis ni Rail, napansin ni Meldy na may pouch na naiwan sa laundry bag. Palihim niyang binuksan iyon at nakita ang stethoscope at syringe sa loob. Kinagabihan, sinuot ni Meldy ang nightgown at coat ng doktor. Idinikit niya ang dulo ng stethoscope sa dibdib ni Manny at nagtataka kung bakit hindi bumibilis ang tibok ng puso nito kahit ginagawa niya ang gusto ng karamihan sa lalaki. Hinubad ni Meldy ang suot niya at nilapitan si Manny, pero nang hindi pa rin nag-iba ang tibok ng puso, galit niyang binalot ng stethoscope ang leeg ng lalaki habang nakaupo siya sa ibabaw at sinasakal ito. Idinikit niya muli ang tenga sa dibdib ng boyfriend at sinabi na bumilis na raw ang tibok. Pero nang makita niyang nahihirapan si Manny, agad niyang niluwagan ang pagkakasikal at tinanong kung okay lang ito. Paglaon, umalis si Meldy habang suot pa rin ang coat ng doktor. Isang bastos na taxi driver ang nagtanong kung gusto niyang sumakay, kaya pumasok siya. Sa loob, kunwaring hindi umaandar ang taxi. Nang bubuksan ni Meldy ang pinto, nilock ng driver ang sasakyan at sinabing huwag muna siyang umalis dahil may ipapatinggan daw ito sa katawan niya. Ilang minuto pa, bumaba si Meldy mula sa taxi at bumalik sa apartment. Kinabukasan, nakikinig ang mga katrabaho sa radyo tungkol sa serye ng mga pagpatay sa lungsod. Ayon sa pulisya, ang salarin ay gumagamit ng lason na ini-inject sa leeg ng mga biktima. Sinabi ni Gloria kay Meldy na siya muna ang bahala sa shop dahil kukuha siya ng dagdag na trabaho para makaipon ng 60,000 piso para sa proyekto ng anak niyang nagmemed. Pagkatapos, dumating si Dr. Rail para kunin ang kanyang labahin, at ibinigay din ni Meldy ang pouch na naiwan nito. Pag-alis ng doktor, naalala ni Meldy kung paano niya inatake at tinurukan ng lason ang taxi driver kagabi, ipinapakita na siya pala ang serial killer. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Meldy ang sobrang pagod ni Gloria dahil sa kakatrabaho para lang matustusan ang pangangailangan ng anak. Isang umaga, pumasok si Police Officer Jacob sa laundry shop para iwan ang mga damit niya. Nagpakilala si Meldy at sinabi niya kilala niya ito bilang boyfriend ni Celine dahil nakita niya ang picture nila nung nag-deliver siya ng labada. Sabi ni Meldy, ang swerte daw ni Celine dahil ang boyfriend niya ay isang pulis. Pero sagot ni Jacob, bihira na siyang umuwi dahil abala siya sa investigasyon tungkol sa serial killer. Pagkatapos, habang sinusuri ni Meldy ang mga damit ni na Jacob at Celine, sinabi niya kay Gloria na narinig niyang nagtatalik ang magkasintahan nung naghatid siya ng labada nila. Pero sigurado raw siyang ang lalaki noon ay may suot na pulang polo, isang damit na nawawala ngayon. Dahil dito, nag-isip si Meldy na baka niloloko ni Celine ang pulis. Habang nililinis niya ang mga damit, nakakita si Meldy ng susi sa bulsa ni Jacob. Kinagabihan, hinintay niyang umalis ang magkasintahan para sa date nila bago siya pumasok sa apartment gamit ang susi.
Sa loob, namangha si Meldy sa mga larawan ni Celine sa paligid. Kinuha niya ang frame picture ng magkasintahan at kinakpan ng kamay ang mukha ni Celine. Pagpunta niya sa kwarto, sinuot niya ang nightgown ng babae at pinahid sa katawan niya ang ginamit na brief ni Jacob. Pagkatapos, nakatulog siya sa kama ng magkasintahan habang hawak ang picture ng lalaki. Ilang oras matapos iyon, narinig niyang dumating ang dalawa kaya agad siyang nagtago sa ilalim ng kama. Narinig ni Meldy si Jacob na sinasabi kay Celine na siya na ang mamumuno sa kaso ng serial killer, kaya baka hindi muna siya makauwi ng ilang araw. Tinanong niya kung pwede siyang bumawi sa pamamagitan ng date sa paborito nilang restaurant sa susunod na Biyernes, pero sagot ni Celine, may meeting siya sa isang movie producer na inayos ng talent agent niyang si Gino. Naina si Jacob at sinabing puro sarili lang daw iniisip ng babae. Nagsorry si Celine, at nagyakapan sila hanggang sa maghubad at magtalik sa kama. Habang nangyayari ito, pinapanood ni Meldy ang lahat sa salamin. Nang makatulog ang dalawa, tahimik siyang lumabas mula sa ilalim ng kama at ibinalik ang picture frame sa mesa. Kinabukasan, pumunta si Celine sa laundry shop para mag-iwan ulit ng mga damit. Nang gabing iyon, napanood ni Meldy ang magkasintahan na nagdi-date para ipagdiwang ang bagong movie role ng model. Pag-uwi niya, nag-set up siya ng kunwaring date kasama si Manny. Niluto niya ang sardinas at kanin para magmukhang sushi, katulad ng kinain ni Jacob at Celine sa restaurant. Kinagabihan, sinuotan niya si Manny ng uniforme ng pulis. Naalala niya ang nakita niyang pagtatalik ng magkasintahan at ginaya ito habang iniisip na si Jacob ang kasama niya. Kinabukasan, nakita ni Meldy si Albert, anak ni Gloria, na sinisigawan ng ina dahil hindi pa raw ito nakakapagbigay ng pera para sa school project niya. Pag-alis ng binata, napatingin si Gloria sa makapal na pera sa bulsa niya. May isang customer na dumating para kunin ang mga damit niya, at ibinalik ni Gloria ang 5,000 piso na nahanap sa laundry nito. Pero sabi ng customer, 7,000 piso daw ang dapat na pera. Ipinilit ni Gloria at Meldy na iyon lang ang nakita nila. Habang inaayos ni Meldy ang mga damit ni Albert, nakita niya ang sulat mula kay Dr. Rios para kay Carla tungkol sa hindi pa nababayarang halaga para sa termination of pregnancy. Kaya naisip ni Meldy na baka si Albert ang nakabuntis kay Carla, at ang 60,000 na hinihingi niya kay Gloria ay pambayad para sa ilegal na pagpapalaglag. Kinahapunan, narinig ni Meldy ang isang lalaki sa telepono na nagmamalaki sa boss niya na nakatulog daw siya kasama ang bagong talent niyang si Celine. Nang makita niya ang pulang polo sa bag ng lalaki, nalaman niyang si Gino iyon, ang talent agent. Ilang sandali lang, napansin ni Gloria na dumudugo ang binti ni Carla kaya inalok niya itong dalhin sa klinika. Pagkaalis nila, nakita ni Meldy na nahulog ang calling card ni Dr. Rios, kaya nakumpirma niyang si Albert nga ang nakabuntis kay Carla at binayaran ang doktor para ipalaglag ang bata. Nang ihatid ni Meldy ang mga damit ni Celine, tinanong ng modelo kung may alam ba siyang tagalinis ng bahay. Nagboluntaryo si Meldy dahil day off niya. Pinakita ni Celine kung nasaan ang mga panlinis, kasama ang ilang bote ng hydrochloric acid. Pagkatapos ng maglinis, inihanda ni Meldy ang isang tasa ng kape para sa kliyente. Sinabi niya kay Celine na gusto rin niyang maging maganda at sikat katulad niya. Dagdag pa niya, sigurado raw siyang lalabas na ang pangalan ni Celine sa lahat ng dyaryo at magazine, hindi lang niya sinabi kung bakit. Pagkatapos, palihim na sinundan ni Meldy si Celine papunta sa basement parking. Doon, nakita niyang hinalikan ni Celine si Gino sa loob ng kotse ng lalaki. Inisip ni Meldy na bigla siyang susulpat mula sa likod at aatakihin ang dalawa, pagkatapos ay pilitin silang uminom ng hydrochloric acid. Kinabukasan, nakita ni Meldy si tatay ni Carla na nagluluksa habang kausap si Gloria. Tinanong ni Meldy kung ano ang nangyari. Sabi ng lalaki, namatay daw si Carla dahil sa matinding impeksyon na hindi alam ang pinagmulan. Tinanong ni Gloria kung ano ang nangyari sa baby, pero halatang hindi alam ng ama na buntis ang anak niya. Kaya nagkunwari si Meldy na ang tinutukoy ni Gloria ay mga kapatid ni Carla. Sabi ng lalaki, nagulat din daw sila sa biglaang pagkamatay ng dalaga. Pagkaalis ng ama, tinitigan ni Meldy ang calling card ni Dr. Rios at nakaisip ng plano. Ilang araw ang lumipas, pumunta siya sa klinika ng doktor na kunwari ay pasyente. Tinanong niya si Dr. Rios kung sa tingin niya ay kasalanan niya ang pagkamatay ni Carla. Pero walang pagsisisi ang doktor, at sinabi niyang kusang lumapit sa kanya ang dalaga. Biglang binuksan ni Meldy ang tumbler at ibinuhos ang hydrochloric acid sa mukha ng doktor. Habang umiiyak ito sa sakit, kinurukan niya ito ng lason sa leeg. Kinagabihan, habang pinaliliguan si Manny, sinabi ni Meldy na siya na ang kikilos dahil hindi nagawa ng tatay ni Carla ang dapat. Tinanong niya si Manny kung ipagtatanggol ba siya nito kung kailangan niya. Nang hindi sumagot ang lalaki, sinampal niya ito habang umiiyak. Kinabukasan, nakita ni Meldy si Albert na bastos na sinisigawan si Gloria dahil hindi pa nalalabhan ang mga damit niya. Makalipas ang ilang minuto, kinuha ni Meldy ang boxers ni Albert at binalot dito ang syringe na ginamit niya kay Dr. Rios. Pagkatapos, dumating si Jacob para mag-iwan ng panibagong labada. Sinabi niyang baka isuko na nila ang kaso ng serial killer dahil wala silang lead, at iniisip niyang umalis ng bansa kasama si Celine. Natarante si Meldy at sinabing huwag niya itong gawin, kaya nagtaka ang pulis sa reaksyon niya.
Agad naman niyang binawi ang sinabi at pinakita kay Jacob ang mga bagay na nakita niya sa damit ni Albert, kasama ang syringe at isang kutsilyo. Kinagabihan, habang mainit na nakikipagbembangan si Meldy kay Manny, patuloy pa rin niya itong tinatawag na Jacob. Kinabukasan, narinig ni Meldy si Celine na tumatawag kay Gino at sinasabing pupunta siya sa unit nito. Sa apartment ni Gino, nagtatalik ang modelo at ang talent agent. Pagkatapos, habang nagpapahinga si Gino sa sofa, binigyan siya ng babae ng inumin. Ininom ito ni Gino, pero bigla siyang nagkikisay at bumubula ang bibig. Ang babaeng nagabot pala ng inumin ay si Meldy, nasuot ang mga damit ni Celine. Palihim siyang pumasok sa apartment, nilason si Gino gamit ang hydrochloric acid, at itinali si Celine. Pagkatapos, binuhusan niya ng acid ang bibig ng modelo at pinilit itong isubo ang ari ng talent agent bago niya patayin ang dalawa. Pagkatapos ng pagpatay, iniwan ni Meldy sa sahig ang boxers ni Albert. Maya-maya, dumating si Jacob sa apartment ni Gino at napasigaw nang makita ang nakakatakot na eksena. Kalaunan, inaresto ng pulis si Albert matapos makita ang mga damit niya sa lugar ng krimen. Umiiyak si Gloria habang dinadala ng mga pulis ang anak niyang nakaposas. Isang buwan ang lumipas, pinunit ni Meldy ang isang bag ng mga damit ni Celine at sinuot ang itim na bestida ng modelo. Gabi iyon, at pumunta siya sa parehong restaurant kung saan kumakain si Jacob. Nang makita siya ng pulis, inanyayahan siyang umupo sa mesa nito. Sabi ni Jacob, parang pamilyar daw ang bestida, kaya nagsinungaling si Meldy at sinabing ibinigay ito sa kanya ni Celine. Nagpasalamat si Jacob sa kanya sa tip tungkol kay Albert dahil doon ay napromote siya sa trabaho. Pagkatapos, tinanong niya kung may plano si Meldy pagkatapos ng dinner, at nauwi silang dalawa sa bahay ni Jacob. Pero imbes na may maganap na tikiman tulad ng inaasahan ni Meldy, gusto lang pala ng pulis na may makausap dahil nagluluksa pa rin siya sa pagkamatay ng girlfriend niya. Paglaon, habang nakikipagbemhangan si Meldy kay Manny, muli niyang binanggit ang pangalan ni Jacob. Kinabukasan, hinintay ni Jacob si Meldy sa laundry shop para tanungin kung gusto nitong makipag-date. Pagkatapos ng date, bumalik sila sa apartment ni Jacob at nagbirahan sa unang pagkakataon. Pagkaraan, binigyan ng pulis si Meldy ng damit at sinabing ayaw na niyang maalala si Celine. Tuwing tinitingnan siya ni Jacob habang suot niya ang damit na iyon, nauuwi sila sa pagtatalik sa tabi ng mga washing machine. Isang gabi, sinabi ni Meldy kay Manny na matagal na niyang inaasahan na mamahalin din siya nito balang araw. Sabi niya, nag-aayos pa siya ng itsura tuwing magtitikiman sila, kasi alam niyang gusto ni Manny ng ganon. Inamin din niyang naiinggit siya kay Lauren dahil hindi siya pinapansin ni Manny gaya ng ginagawa niya sa anak nito. Sinabi ni Meldy na ang gusto lang naman niya ay maranasan din kung paano siya tinrato ni Manny si Lauren. Dito nalaman na si Lauren pala ay anak ni Manny. Ilang taon na ang nakalipas, habang katulong pa si Meldy sa pamilya ni Manny, nakita niya mismo ang ama na inaabuso ang anak nito habang pinagsusuot pa ng maid costume. Isang araw, lumapit si Lauren kay Meldy at inamin ang ginagawa sa kanya ng tatay niya. Nakiusap siya kay Meldy na tulungan siyang makaalis sa ganong sitwasyon. Sa kasalukuyan, tinanong ni Meldy ang mahina ng si Manny kung bakit hindi siya naaakit sa kanya gaya ng pagkagusto nito noon kay Lauren. Pero sabi ni Meldy, ayos lang daw, kasi may nahanap na siyang iba, isang lalaking hindi niya kailangang pilitin. Noong araw din iyon sa nakaraan, pagkatapos maligo ni Manny, pumasok si Meldy sa kwarto at nakita ang coat ng doktor, doon niya nalaman na isang toxicologist pala si Manny. Nakakita rin siya ng syringe na may gamot pang pamanhid sa mga damit na pinapasuot ni Manny kay Lauren. Bigla niyang binuksan ang pinto ng banyo habang suot niya ang maid costume, kaya nagulat si Manny. Sinigawan siya nito at pinaalis, pero pumasok si Meldy sa shower. Galit na sinabi ni Manny na hindi niya kailanman mamahalin si Meldy dahil hindi sila magkadugo. Dahil sa tuloy-tuloy na pagtanggi ni Manny, tinurukan siya ni Meldy ng gamot sa leeg para hindi makagalaw. Pagkatapos, kinaladkad niya ang katawan nito palabas ng banyo papunta sa kwarto, at dito ay pinakita kung paano niya dinala si Manny sa apartment niya laban sa kalooban nito. Sa kasalukuyan, nagpasalamat si Meldy kay Manny dahil sinamahan siya nito kahit hindi siya minahal. Sabi niya, palalayain na raw niya ito, at pagkatapos ay pinatay niya si Manny sa pamamagitan ng bubble wrap na ipinambalot sa ulo nito. Makaraan ng ilang buwan, buntis na si Meldy at siya na ang may-ari ng laundry shop. Si Jacob naman ay malapit nang ma-promote bilang police chief. Ilang sandali lang, nakatanggap ng tawag ang pulis tungkol sa pagkakakilanlan ng nabubulok na bangkay ni Manny na natagpuan kamakailan. Kinagabihan, tinanong ni Meldy kung may nahuli na ba sa kaso, pero sabi ni Jacob wala pa, bagaman may kamag-anak daw ng biktima na may hinala kung sino ang pumatay. Sinubukan ni Meldy na maging malambing, pero sinabi ng pulis na wala siya sa mood. Kinabukasan ng gabi, dumating si Lauren sa laundry shop at tinanong si Meldy kung bakit niya ginawa yon. Sagot ni Meldy, gusto raw niyang maging si Lauren, at handa siyang gawin ang kahit ano para makuha ang buhay nito. Sinampal siya ni Lauren at nag-away sila. Binalot ni Meldy ng plastic bag ang mukha ng babae, pero naitulak siya nito. Noong nakaraan, matapos sabihin ni Lauren ang totoo sa kanya, pinangakoan ni Meldy na tutulungan siya, ngunit sa halip, nilunod niya ito sa lababo. Sa kasalukuyan, muling inulit ni Meldy ang ginawa noon, itinulak niya ang ulo ni Lauren sa balde ng tubig hanggang sa mamatay ito. Ilang sandali lang, dumating si Jacob at nagulat sa nakita.
Nang buhati ni Meldy ang babae mula sa tubig, doon niya lang napagtanto na ibang tao pala iyon, ibig sabihin, si Lauren ay matagal na niyang napatay noon pa. Nagmamakaawa si Meldy kay Jacob na maniwala sa kanya, sinasabing si Lauren talaga iyon at ginawa lang niya iyon para hindi siya iwan ng lalaki at ng magiging anak nila. Nangako siyang sasabihin ang lahat basta tulungan siya ni Jacob linisin ang kalat, pero nabigla ang pulis at tinutukan siya ng baril. Tinanong siya ni Meldy kung mahal pa rin siya nito kahit pinatay niya ang lahat ng tao. Nag-alinlangan si Jacob, itinapat ang baril sa sarili, at habang nag-aagawan sila sa baril, pumutok ito. Ilang araw ang lumipas, inaalagaan ni Meldy ang nakaratay na si Jacob sa kama. Sinubukan nitong magsalita, pero inihanda ni Meldy ang isa pang injection ng paralytic medicine, ipinapakita na magiging katulad din ng sinapit ni Manny ang kapalaran ni Jacob. Subscribe para sa mas marami pang ganitong video. I-like at i-turn on ang notification para makatulong sa channel. Salamat po sa panonood.